Pero what do you Yeah. think of this so-called rise of the pink wave going into 2028? Would this be enough? Kasi for the longest time, that was seen as insignificant. Diba? Irrelevant after 2022. Pero ngayon, nagkaroon ng resurgence apparently. Ako, if you look at the numbers, nag-hold yung pink base from 2022. Pero hindi siya, titingnan mo yung numbers ni ni Kiko in particular, 'di ba? Nag-hold yung base pero walang masyadong expansion, 'di ba? Nagkataon lang sa eleksyon na ito, naging enough 'yon to actually get the two candidates to win. Narinig ko si Ronnie Holmes talking about this the other day, 'di ba? Yung undervoting. Mukhang naging significant ang undervoting sa eleksyon na ito, 'di ba? Madaming mga botante hindi pinuno yung 12. Ang pinili lang nila yung talagang napupusuan nila, depende kung ano yung kinikilingan nilang paanig, 'di ba? Dito sa politika natin. So, yung mga pink voters, Kiko, Bam, Heidi Mendoza probably. Diba? Yun yung mga dinala. Yung mga Duterte voters, Bongo, Bato, Marcoleta, maybe Aimee, Camille, 'di ba? Yung limang 'yon, nag-focus dun sa ganun. Ang common doon, neither of those groups bumoto ng alyansa. Bumagsak yung mga boto ng mga administration na candidates. And naging enough yung focus nung dalawang separate groups na yan para maipasok yung mga medyo hindi natin inaasahan pumasok dahil dun sa survey. Equally kasi ang surprising naman sa survey na to tatlo eh. Yung pagpasok ni Kiko, Bam at ni Marcoleta, 'di ba? In such a dramatic fashion, 'di ba? Ang taas si Marcoleta. Si Marcoleta ang taas. Si Kiko din actually. Kiko was polling 18, 19 bilang number 5. Ang laki noon Ang laki ng tinaas. And then yung equivalent na pagbagsak naman nung tatlo, Abby Binay, Ben Tulfo, tsaka Bong Revilla. Yun yung pati equivalent. Pati Pacquiao kasi nasa bandang dulo eh, 'di ba? Hindi siya number 13 yata siya noon. Pero yun yung malaking swap eh. And ako, to a large extent, may explain mo yon through the fact na nag-hold yung bases and then dahil sa undervoting, bumaba yung threshold na kailangan para ikaw papasok. Pag kinumpare mo kasi yung percentage share halimbawa ni Bam Aquino na nakuha niya dito, yung percentage vote share na nakuha niya, sa percentage vote shares ng last two elections, yung number 2 niya, I think, pag 2022, magiging number 8 siya. Kiko Pangilinan na number 5 ngayon. Pag kinuha mo yung vote share na yon, 21% yata siya ngayon. 2022, magiging number 15 siya. Diba? So, pag madami kasing boto yung lahat na nakukuha, mas mataas yung kailangan mo. Pero nagkataon na in this election, madaming na-turn off sa admin, hindi bumoto ng admin, naging enough. So, kung ang tanong, ito ba ay resurgence? I don't think it's a resurgence. It's maintaining yung base from 2022. Pero papasok sa 2028, kailangan ka pa rin mag-build on that. Diba? Yun yung punto. So in the next 3 years, kailangan ma-maximize mo yung opportunity. And definitely, it's a win. Ako, hindi ko sinasabing hindi. It's a win. I will take the win kahit ano pa yung context niyan. Pero hindi tayo pwedeng magpahinga, 'di ba? Hindi pwedeng ang attitude ng mga strategists ng progressive groups. Hindi, ito, ano na to? Bumabalik na tayo sa mga tao ganito ngayon na mag-isip. I don't think na nagkaroon ng ganong klaseng sea change. And ako, the clearest indicator na kailangan mong tingnan ay yes, nanalo si Bam at si Kiko, pero nanalo rin si Rodante Marcoleta. Huwag natin kalimutan 'yon. 'Di ba? At ang nag-number 1 ay si Bongo pa rin, 'di ba? So hindi natin pwedeng i-ignore 'yon, 'di ba? So ako, take the win, pero build on it, 'di ba? And use the next 3 years to continue not just maintaining pero expanding yung base. Tingin ko very important 'yan going into the next election. Ito, Attorney Barry, may mga nagpapatanong. Pero guys, ito lang lilinawin ko lang. Si Attorney Barry, tumayo siyang tagapagsalita ni then Vice President Leni Robredo. Pero hindi na po siya yung tagapagsalita ngayon. Pero okay lang, itanong ko na rin. Kasi ang daming message ngayon. Okay lang?
Oo naman, siyempre. Kasi baka iniisip nila, ikaw pa rin yung tagapagsalita. Hindi na po. Okay. Sabi ni Vicente Candelaria, ay mali. Bago yan. Sabi niya kasi, paubaya natin sa konsensya ng mga senator judges base sa ebidensya. Shoutout muna sa Vicente Candelaria. Pero kung ipapaubaya sa konsensya, good luck. Tinatanong ni Rosie Valencia, bakit hindi na-endorse si Attorney Lenny Atrisa si Miss Heidi? Tinatanong din ni Blue Wing Eagle, we want an answer! Pakitanong po, bakit walang formal endorsement for Heidi Mendoza? Pati si Raquel Pangilinan Blantucas na nagse-celebrate ng kanyang kaarawan ngayong araw. Bakit daw walang endorsement? Tanong din siya ni John Wanderer, bakit daw walang endorsement? Pero may nagpadala sa akin ng video na parang sa isang campaign stage, binanggit naman yung pangalan. Sinabi niya na boboto ko si Heidi Mendoza sa isang campaign speech. Pero Hindi yeah, siya equivalent na talagang endorsement, no? Bakit yan? Bakit walang hard endorsement as far as you know? hindi ko alam. Hindi kami nakapag-usap about it. Pero feeling ko baka naman nag-focus talaga siya dun sa dalawang kapartido niya, 'di ba? Na in-endorse niya from the start, 'di ba? Although susunod mong tatanong sa akin, paano yung mga sino ba yung mga iba niyang pinangalanan? Uy! Abalos Hindi ko ba? Tama ba? Hindi ko naisip yun. Hindi ko naisip 'Di yun. ba? 'Di ba? Hindi ko alam actually. Hindi ko pero ako naman even without the Lenny endorsement, yung resulta ni Heidi Mendoza speaks for itself. 'Di ba? Dinala si And Heidi Mendoza ng base. Yun yun. oo, kung hindi man siya nakakuha ng formal endorsement from the leadership, yung base mismo Dinala siya na ng base. realize, Dinala siya at ng base. yung leader na swak doon sa mga prinsipyo at values namin, dinala siya. And I think going into 2020, kung sakali mag-decide siyang tumakbo muli, others would start taking her even more seriously. Kasi unfortunately, Definitely. napaka-dismissive ng ibang mga political leaders sa akin. Sino ba yan? Hindi namin papansinin yan, di ba? Siguro miski among the pink movement, nako, matino si Miss Heidi pero hindi man mananalo yan eh. Ito sa inyo, 8.6 million. So the next time na mag-decide tumakbo yan, siguro hindi na mag-aatubili yung iba na, sige, endorse natin to. Dagdag sa atin ito. I mean, I'm just thinking out loud, no? Yan. Tama. Tsaka actually, malakas ang showing niya Luzon and Metro Manila. So ako, klaro din yung kanyang path forward. Kailangan niyang mas magpakilala at magkaroon ng base of support sa probinsya, 'di ba? Lalo na Visayas, 'di ba? Maybe Mindanao, although hindi ko alam gaano ka-realistic 'yon given yung current na hatian, 'di ba, ng political sentiment. Pero definitely Visayas, 'di ba? Mas mapataas ng mas papaakyat ng north of Manila, kailangan niyang maging stronger yung showing. Pero definitely for a first time run na late yung desisyon at hindi pa ganun kakilala masyado, parang grabing starting point to. So, ang strong nung kanya magiging plataforma kung sakaling gugustuhin niyang tumakbo uli sa 2028. Okay. Attorney Barry, maraming salamat for joining us. At least, nakangiti ka dito sa ating panayam. Diba? Ang galing. Iba yung glow eh, no? Parang si Sen Edu 2 days ago, yabang eh. Pagpasok dito sa screen, nakagano, no? Napaka-smug na may smear, gumagano eh. Yabang eh. Diba? Kasi ako, ang tuwa ko dito, pinanggagalingan pa kasi yung the unexpectedness of it. Yun naman yun eh. Bihira kasi na yung umaasa ka despite, 'di ba, apparently writing on the wall, 'di ba? Survey sa man tinitingnan natin, survey sa man nagiging batayan natin. We always say, 'di ba, na hindi, ang tunay na survey ay ang election day, 'di ba? Ganyan naman lagi yan eh. Pero to a large extent ano yun eh. Bravado yun eh. Natutuwa lang ako na nagkaroon ng eleksyon na hindi naging bravado yun. Talagang nagkaroon ng surge on election day. Nag-deliver yung base. Ngayon ako, I'm sure in the next few days magiging mas klaro yung post-mortem kung ano ba talaga yung naging dahilan. Diba? Ako, bahagi sa akin, naniniwala ako na talagang medyo
magkaroon ng madaming confluence ng iba't ibang factors dito para makuha yung resultang yun. Pero still, 'di ba? A win is a win, 'di ba? And if we can build on it, then 'di ba? Pwedeng maging platform para sa susunod na eleksyon. Hopefully, yun ang mangyari dito.